Ang Pasko'y sumapit, kumapit sa pag-ibig. Pangako niyang hindi mag-iiba. Masdan mo ang liwanag na dala ng tala, pag-asang sa Kanya'y nagmumula. Nandito na ang Pasko, nandito na ang Pasko, nagbago man ang panahon, di maitatago. Pagmamahal hanggang ngayon sa ating puso, ikalat mo ang kabutihan ng loob. Yan ang kahulugan ng Pasko.
let's become more aware of His presence here. He is here. Now, let me read to you the word of the Lord in Zephaniah 3:17. The Lord your God is in your midst, a mighty one who will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you by His love. He will exalt over you with loud singing. And today, we believe that the Lord our God is in our midst. Our God is here. His presence is here, filling us up, filling up our hearts. So today, pwede po ba natin yan ipagpuri sa ating Panginoon? Come on, worship God. Our God is here. The only thing you gotta do is worship. Lift up those hands, lift up those voices. And we worship you, Lord. And we worship you. We worship you. Oh, we give glory to your name. You are here, Lord. You are here, Lord. Our God is here. His presence is here. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. In your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Oh, your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long to be overcome by your presence, Lord. Oh, your presence, Lord. Come on, can we sing this song once again? I've tasted and
sambahin. Nararapat kang pasalamatan, Panginoon. You are a great, great God. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. Panginoon, walang kagaya mo sa lugar ng Pilipinas. Walang kagaya mo sa aming buhay. Walang ihigit sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Ikaw ang Diyos sa dakila. Ikaw ang Diyos sa gumagawa ng himala. Ikaw ang Diyos na aming manggagamot. Ikaw ang Diyos sa panghabang panahon. Niluluwalhati namin ang iyong banal na pangalan. We worship your name. Kapatid, kaya bang itaas ang dalawang kamay na yan at isamba sa Panginoon? And worship our living God. Come on, church. Sambahin natin si Jesus. Lord, inaasam-asam namin ang iyong presensya. Ikaw ang pinunta namin sa lugar na ito, Panginoon. Oh, we worship you. Come on, church. Let us worship our living God. We worship. We worship you, our King. We worship you, our Lord. Oh, we worship you. We bless your name, Lord. We bless your name. We deserve the highest praise of your people. We deserve the highest praise of your people. Lord, mula sa likod hanggang sa unahan ng lugar na ito, hayaan mo maranasan ang init ng iyong yakap. Ang iyong pag-touch sa bawat buhay, sa bawat puso. Sapagkat ikaw ang pinunta namin sa lugar na ito, Panginoon. Hayaan mo maramdaman ka namin at maging ng himala mo. Kaya Lord, may dahilan ang mga kamay na ito na ipalakpak. Dahil ikaw ang Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin at mga dasal. Panginoon, hayaan mo, patuloy kang malugod sa aming pagsamba. At sa lugar na ito, Panginoon, wala lamang ibang itataas, walang ibang pangalan, kundi ang pangalan ni Jesus na nagbabago, nagpo-provide ng lahat ng aming pangailangan at nagbibigay ng kaligtasan sa aming buhay. At minsan pa, Panginoon, sa iyo namin pinagkakaroon lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen and Amen. Merry Christmas po sa bawat isa na narito. Pwede po bang pakibati ang iyong katabi at sabihin mo sa kanya, masaya ako na nandito ka. So, praise God. Ano po? Tayo po ay nalalapit na sa mga pinakamasaya. Yan po ang isa sa pinakamasaya na ipagdiwang po sa Pilipinas ay ang Pasko, di ba? At dahil po yan, sa buhay po ng ating Panginoong Jesucristo. Pwede ba natin palakpakan si Jesus? At kung yung palakpak na yan ay para kay Jesus, sige po, lakasan po natin para yan sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So ilang tulog na lang po at tayo po ay dadako na sa 2025. Ang bilis ng panahon, di ba po, no? So, higit sa lahat mga kapatid, sa kakabila ng mabilis ang panahon, ang Diyos po ay mabuti sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Amen? So, pwede bang pakisabi sa katabi mo, are you ready na i-receive ang salita ng Panginoon sa araw na ito? At tayo po yung magbabasa, ito po ang sabi ng salita ng Diyos in Genesis chapter 3, verse 8 to 12. At ito po ang ating mababasa. Basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Verse 9, but the Lord God called to the man and said to him, where are you? In verse 10 hanggang 12, and he said, I heard the sound of you in the garden, and I was afraid, because I was naked and hid myself. Verse 11, he said, who told you that you were naked? Have you eaten of the tree of which I commanded you not to eat? Verse 12, the man said, the woman whom you gave to be with me,
She gave me fruit of the tree and I ate it. Pwede po tayo pong pamikit na sandali at tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na amin pong aaralin. Kami po ay pumunta sa lugar na ito, bumiyahe, not just to listen to the pastor, but to listen to your word. At habang kami, Panginoon, nandito, let the power of the Holy Spirit ang siya po naming maranasan, maintindihan ng iyong salita, at higit sa lahat, Panginoon Diyos, mailapit namin sa iyo ang aming mga puso. Salamat po sapagkat pagpapalain mo ang lahat ng nakikinig ng iyong mga salita. We honor you and we worship you. This is our prayer today. In the mighty name of Jesus, everybody say, Amen. Sige po, palapakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So ang title po natin pinag-uusapan sa araw na ito, Sensitivity to His Presence. So alam niyo po, bago po tayo magpatuloy, meron pong ibig sabihin po ang sensitivity. So meron hong dalawa po ng ibig sabihin. Ang ibig sabihin po ay it is a strength that allow you to understand others deeply. So ito po, kapag ikaw ay naging sensitivity o naging sensitive, ay ikaw po ay lumalakas at nabibigyan ng pagkakataon na maunawaan mo yung mga bagay na medyo malalim. Halimbawa, kung ikaw po ay sensitive sa mga nangyayari sa iyong paligid, sa pamilya mo, so mas lalo mo silang nauunawaan kung bakit merong ganitong reaction, bakit merong ganun na negative reaction. So tayo po na binigyan ng Diyos ng sensitivity ay hindi po yan binibigay sa atin ng Panginoon ng wala lang, kundi merong yung purpose para mas lalo ho natin maintindihan at ma-express yung tama pong approach at pag-ibig ng Panginoon na ito po ay pwede nating ihawa sa ating mga mahal sa buhay. Pangalawa, it's open your heart to compassion, guiding you to act with kindness and wisdom. So kapag tayo po ay meron sensitivity, so tayo po ay ina-open natin ang ating puso, natututo tayong magmahal, natututo tayong magbigay po ng guidance sa mga kailangan, at natututo po tayong express po yung kabutihan. At higit sa lahat po, yung karunungan na nagmumula sa Panginoon. Ibig sabihin po, hindi lang po tayo lagi sa ating sarili ang ating pong concern, kundi nagkakaroon ka ng concern especially doon sa paligid mo. Naalala ko po na ito po ay tinuturo ko sa leadership. Once you are upgrading in your leadership, habang ikaw ay tumutungtong level 1, level 2, level 3 hanggang level 5, ikaw po ay nawawalan ng karapatan sa sarili mong magreklamo. So nagiging sensitive ka sa mga pangailangan ng ibang tao, no, sa mga taong kailangan mong bisitahin, ipag-pray, no, i-follow up. So kasi po, binigyan ka ng Diyos ng sensitivity sa kanya pong presensya. So, ituloy ko po yung ating pong kwento ho dito. Ang kwento ho dito ay very familiar sa ating pong lahat. Parang sa Sunday school, bumabalik po tayo yung kwento po ni Adan at ni Eva. So, bago tayo ho magpatuloy, meron palang 3 level po ng presence ng Panginoon. So, kung ating pong maunawaan, kung ating itong aaralin, ay kailangan pala natin itong mabigyan po ng pansin sa ating buhay Kristiyano. Na number 1, ito po palang omnipresence. Yung omnipresence, ito po yung sinabi ni King David sa Psalms 139 verse 7 and 8. At ang sabi niya, mapunta ako, sabi niya in verse 7, I can never escape from your spirit, sabi from your presence sa ibang salin. I can never get away from your presence. Verse 8, if I go up to heaven, you are there. If you go down to the grave, sabi sa ibang salin, sa hell, you are there. Sabi niya, saan nga ba ako makaka-escape na wala ang iyong presensya?
So that is the meaning po na omnipresence. So dahil po ang Diyos po ay walang katawan at buto, siya po ay spirit, so siya po ay nasa lahat ng dako. Siya po ay hindi lang nananahan po sa gawa po ng anumang pong altar nung panahon po ng Israel, meron pong tabernacle, yung tinatawag na altar, ay hindi na po siya nananahan doon. But siya po ay nasa lahat ng dako. At ito po yung pinatunayan ni King David. Sabi niya, pumunta ako sa langit, andun ang presensya mo. Pumunta ako sa ganitong kadiliman ng aking buhay, andun ang presensya mo. Maging sa kamatayan, andun ang presensya mo. So, lahat po ng tao, ibig sabihin po niyan, ay pwede pong maranasan yung omnipresent. Kaya po meron pong salita na sinasabi na hindi ako pababayaan ng Diyos. Di ba? Meron po tayong ganong salita. Even po yung mga unbeliever kasi nararamdaman yung omnipresent. Yung presensya ng Diyos. Kapag ikaw po ay nasa nature, nakita mo yung mga bundok na hindi po kaya yung gawin ng tao, hulmahin ng tao. So nakikita po ng tao na yung may lumikha niyan. Merong makapangyarihan, merong presence si Lord sa ganyang lugar na yan sapagkat iba po ang manlilikha. Siya po ay lumikha ng langit at lupa, ng dagat, At ang sabi ng Bible in Psalms 119, the heaven declares the glory of God. So pag tumingin ka sa langit, nararamdaman mo yung presence ni Lord. At lalong-lalo na kapag ikaw ay nanalangin at humingi ng tulong sa Panginoon. Ang tawag po dyan ay omnipresence. Even po yung mga unbeliever ay pwede yang maramdaman. Diba, may mga nagsasabi sa atin, mga kaibigan, naku, naramdaman ko yung presence ni Lord. Pero that is the first level ng presence ng Panginoon. The omnipresence. Pangalawa po, ang pangalawang level ay manifest presence. Ang sabi ho ng John chapter 1, John 1:14. Sabi ho dito, in Tagalog, sabi po ni John, ang salita ay nagkatawang tao, po, from the word become flesh, at ang flesh ay nagdwell sa amin, and he dwell among us, nanahan sa amin, and we have seen His glory, nakita namin ang kaluwalhatian, glory of the one, the Son, from the Father, the full of grace and truth. So ito po yung naranasan po nila John the Beloved, naranasan ng mga disipulo, naranasan po ng mga naka-fellowship ni Jesus nung unang panahon, nung siya po ay nandito sa lupa. So naranasan po ng isang babaeng 18 years po na inaagasan ng dugo. At ang sabi niya, ang kanyang minimithi lang, mahawakan ko lang ang dulo ng laylayang ng damit ni Jesus, gagaling na ako. And that is manifest presence. Nung si Jesus po ay nagpakain po ng 5,000 tao, yung mga lalaki lang po ang binilang, wala pa yung mga bata at yung mga babae, ay umabot daw po ito ng 15,000. Napakain niya sa pamagitan ng isda at ng tinapay ang maraming tao at meron pa pong mga sumobra. Ang tawag ho doon is manifest presence ng Panginoon. Sa manifest presence ni Lord, merong miracle. Ang masamang espiritu ay lumalayas pag ikaw ay nanalangin at sinabi mo sa pangalan ni Jesus, sapagkat yung manifest presence ni Lord ay ito po ang naranasan ng mga kumikilala sa Panginoon at nananampalataya. Once you accept our Lord Jesus, the manifest presence of our Lord, ito po ay nararanasan po natin. Ito po ay nasa buhay po natin. So yung grace and mercy ng Panginoon na ating pong natatamasa ngayon, that is manifest presence ng Panginoon. So, pangatlo, ito po yung ating pong bibigyan po ng diin, yung tinatawag po na God's dwelling presence. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 6 verse 15 to 16, sabi doon, in verse 14, di ba po, kinukot po natin to, bawal makipamatok sa hindi mananampalataya.
So bakit naging bawal? Ang sabi doon, si Belial, ito po ay Diyos-Diyosan ng mga taga-Corinthians. At si Belial po, ito po ay kumakatawan kay Satanas. At si Satanas, hindi siya pwedeng makipagsama kay Jesus. Hindi pwedeng makipag-fellowship. Pero minsan po may mga naririnig tayo. Narinig yun na po ba to na sinabi ng ilan ng mga nagtuturo, si Jesus daw at si Satanas magkapatid. So hindi po yun totoo. Kasi po hindi po pwedeng pagsamahin si Jesus at si Satanas dahil po hindi talaga sila magkasundo. Dahil si Satanas ang ginagawa niya ay kasalanan at si Jesus po ang ginagawa niya ay ang kalooban ng ating Ama na nasa langit. So ang sabi ho dito, yung dwelling place, and another po ang sabi sa verse 15, so ang Diyos-Diyosan ay hindi po pwedeng mag-combine sa mga mananampalataya. Hindi pwedeng makipag-fellowship, hindi pwedeng makipag-deal sa mga hindi sumasampalataya sa isang Kristiyano na kung saan po ay kumikilala kay Jesus. At ang sabi ho doon sa verse 15 and 16, sabi doon, kikilalanin ng Diyos ng Israel, pag kinilala nila si Yahweh, siya po ay kikilalanin ng buong bayan at siya po ay mananahan sa mismong bayan. Ibig sabihin po, sa pinili ng Panginoon Diyos, walang iba kundi ang Israel, mananatili siya doon. At magdidwell siya doon. Ayun po yung tinatawag po na yung dwelling presence ni Lord, na sinasabi po, yung pangatlong level, ito po ay hindi po natin basta-basta maunawaan unless you become deeper in our relationship with the Lord. So babalik po tayo sa kwento po ni Adan at ni Eva. So nung sila po ay nasa Garden of Eden, tanungin ko po kayo, ano po kayang level ng presence ang nandun sa Garden of Eden? Level po ba yan ng omnipresence? Level po ba yan yung manifest presence? Or level po ba yan ng dwelling presence? So sa dwelling presence, ito po ang nangyari. Di ba, binigay po ni Yahweh ang lahat ng utos kay Adan. Ang sabi kay Adan, makakain ninyo ang lahat ng bungang kahoy sa Garden of Eden, pero merong hindi po pwede. Ito yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. So to make the story short, in chapter 3, kinain po ni Eva yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Dahil siya po'y tinukso ng aso ni Satanas. At pinakain niya rin po yung kanyang asawa. At ano pong sabi po ni Yahweh? Ito po ang kanyang sinabi. Ito po, hinanap niya si Adan. Nasaan ka na, Adan? So ang tanong, bakit po niya hinanap si Adan nung panahong yon? Samantalang He is omniscient, God. Alam niya ang mga mangyayari, alam niya ang nangyayari sa buhay, at maging po ang mangyayari sa future. Pero ito po ay para lamang magsalita po si Adan ng tama. Kaya niya po hinahanap si Adan nung panahong yon. So, in dwelling presence of God, ito po ay meron ding kinalaman sa Old Testament. Kasi yung mga anak po ni Aaron, si Nadab at si Abihu, took their censers and put fire in them and added incense. So sa kanila pong ginawa pong altar, ay naglagay po sila ng insenso at naglagay po sila ng sarili nilang apoy. Ang sabi ho rito, and they offer an authorized fire before the Lord, contrary to the command. In verse 2, so the fire came out from the presence of the Lord and consumed them. And they died before the Lord. Verse 3, and Moses then said to Aaron, this is what the Lord spoke of when he said. So ito po ay alam ni Aaron na kapag bumaba ang presence ni Lord, hindi ka pwedeng mag-imbento. No? Kasi po, nung panahon yon, yung tabernakulo, pag bumababa ang presence ni Lord, hindi po basta-basta nakakapasok po doon. Pero ang
pamilya po ni Aaron, sila po yung binigyan ng privilege para makapag-set up doon po sa tabernakulo. Pero ano pong ginawa ng kanyang dalawang anak? Nag-invent po sila, gumawa sila ng sarili nilang apoy. Maaring sinindihan po nila yung altar ni Yahweh nung panahong yun. Kasi po, ang altar, pag yan po ay may hinandog, may kusa pong bababang apoy mula sa langit at ito po yung apoy ni Yahweh. So ano po nangyari? Nagalit si Yahweh dahil nag-imbento sila ng apoy at sila po ay natupok at namatay. So bakit po kaya sila namatay? Because yung place na po na yon ay dun po nag-dwell yung presence ng Panginoon. Yung dwelling place ni Yahweh. Ibig sabihin po, dun po siya nananahan, dun po siya nagpaparanas po ng presensya ng Panginoon, presensya niya doon sa mga Israelita, at sinasabi po ni Moses, ito yung sasabihin ko sa iyo. Yung dwelling place pala ni Yahweh, ito po ay dapat po natin maunawaan na hindi basa-basa pala ito inaalayan ng hindi po nararapat sa harapan ng Diyos. So, ang Garden of Eden, ito po ay dwelling place ni Yahweh. Kaya po, ito sabi po sa verse 8, and they heard the sounds of the Lord, God walking in the garden in the cool of the day. So dito po ay ninarrate, kinuwento, na si Yahweh daw po ay naglakad at narinig po nila Adan at ni Eva na naglalakad si Yahweh sa Garden of Eden. And the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. So nung narinig nila na naglalakad na si Yahweh sa Garden of Eden, sila po ay nagtago. So sila po ay nasa Garden of Eden, andun yung dwelling place ni Lord, pero ang una pong reaksyon nila nung sila po ay nagkasala, sila po ay nagtago. At ano po, ito po ang sabi in verse 9. Verse 9, but the Lord God called to the man and said to him, where are you? Tingnan po natin ha. Ganito po pala katindi na kapag si Adan po kasi, ang tanong ko po, sino po ba ang unang nagkasala? Si Eva o si Adan? Si Eva. Pero ang bakit tinanong ni Yahweh, si Adan? Bakit niya po tinanong si Adan? Hindi po si Eva. Ang kinausap niya ay si Adan. It means po mga kapatid, we as a man, as a father, we are responsible to our family. Kami ang unang mananagot. Kaya mapalad po yung mga babae, no, sa pamilya. Kami pong mga lalaki ang mananagot. Malaki po ang aming responsibilidad sa harapan ng Diyos. Kaya kung tayo man po nag-handle ng pamilya at yan po ay nawasak, yan po ay nagkaroon po ng hindi maganda sa harapan ng Panginoon, kami pong mga lalaki ang mananagot sa Diyos. Kaya kung meron kayong kasama po mga babae sa katabi mo, sabihin sa kanya, mapalad ka. Bakit? Hindi ikaw ang unang sisisihin ni Lord. Hindi ikaw yung hahanapan ni Lord. Kami. Itaas dyan yung kamay ng mga lalaki. Sige po, taas nyo po. Yun, di ba? So tayo po mga lalaki. Kaya matindi po ang responsibilidad. Matindi po ang leadership ng mga lalaki. So kami po ang mananagot. Nung nagkasala si Eva, si Adan ang hinanap ni Yahweh. Siya yung nanagot. At ang sabi mo sa verse 10, sumagot si Adan. And he said, I hear the sound of you in the garden. Narinig ko ang iyong yabag. Narinig ko ang iyong pagpunta. At ang sabi niya, and I was afraid. Natakot siya. No? Natakot po si Adan. Papunta pa lang si Yahweh, hindi pa siya nagsasalita ng, where are you? Ito pala ang naging reaction. Ito yung daramdaman po ni Adan at ni Eva. Bakit? Nagkasala sila eh.
Ito pala ang nangyayari kapag tayo nagkakasala, nauunahan tayo ng takot. Hindi lang po nagsalita doon siya, pero ito po makikita natin. Hindi po pumunta si Yahweh doon para sabihin, uy, itong ginawa mo, hindi para i-condemn. Uy, magsisi ka, hindi po sinabing ganon. Kundi, alam niyo ba si Lord, sa kabila ng ating pong mga nagagawang kasalanan, gusto niya pa rin connect. Hindi para itaboy ka. Kaso nga lang, dito po makikita natin, ano pong sabi po ni Adan? Because I was naked and hide myself. Nakita niya yung sarili niya, na siya ay hubad. Nakita niya yung kasalanan niya. Nakita niya yung kanyang karumihan. Nakita niya yung kanyang pagkakamali. At ito pala, kapag tayo po ay nasa dwelling place ni Lord, nakikita natin yung ating mga kasalanan sa harapan ng Diyos. Merong bang time na natakot ka? Sino po dito every Sunday pumupunta po dito sa cinema para mag-worship sa Panginoon? Sino dito nararamdaman yung presence ni Lord? So kapag nararamdaman natin yung presence ni Lord, ano ang una pong nararanasan natin? Ganun din po ba tayo? Natatakot? Ako natatakot, baka mabuko yung kasalanan ko. Marami tayong mga sikretong kasalanan. Baka ganun din po yung ating pong walang nakakaalam, maliban po kay Eva, sa kasalanan po na ginawa nila. Sila lang dalawa. Pero ito po ang huling malupit. Nagturo si Adan. Sabi niya, the man said, the woman whom you gave to be with me, she gave me fruit of the tree and I ate it. So kinain niya. Yung kasi yung babae na binigay mo sa akin siya yung nagbigay ng bunga ng pagkakilala ng mabuti masama. Yan tuloy kinain ko. So, binlame niya si Abe. So tingnan po natin na ito po ay ugali ng tao. Na kapag nararamdaman po minsan natin ang presence ni Lord, yan ba ay omnipresence, yan ba ay manifest presence, ito po ang nakikita natin. Ayaw natin tayong i-correct. Minsan ayaw natin pagsabihan. Di ba? Nagkasala na tayo. Meron tayong mga kaibigan na talagang i-correct ka. Meron mga kasamahan tayo na i-correct ka. Gusto mo ba yun? I-correct ka o gusto mo yung hindi ka pa kikialaman? Pero si Lord, napakaano po dito, kalmado lang. Bakit po minsan natatakot tayo kapag ang presence ni Lord, sumasama tayo every Sunday, nag-worship tayo, nararamdaman natin, bakit parang takot tayo? Lord, parang hindi pa ako pwede, hindi pa ako ready. Nag-i-enjoy pa ako sa ganitong kalagayan ko, Lord. Nag-i-enjoy pa ako sa kasalanan ko, Lord. Kasi minsan kapag tayo po, nag-guilty tayo Pero alam niyo po ba mga kapatid, yung nararamdaman nating guilty, yung pagbiblame, biniblame mo yung sarili mo, yung sobrang guilty mo sa sarili mo, hindi yun ang word ni Lord. Kasi dito po, hindi naman po kinumdem, hindi po ginilty si Adan at si Eva, kundi po hinayaan po ni Yahweh, sige lang, magsabi ka lang, where are you? Pero ang sagot po ni Adan at ni Eva, ni Adan, natakot po ako. Nung sila po ay nasa presence ni Lord, yung dwelling place ni Lord, ito po ang nangyari. To make the story short, ano po, pinalayas po sila sa Garden of Eden. Tama po ba yon? Ang tanong, bakit pinalayas? Yung consequence, sinabi at pinalayas sila. Bakit po? Kasi pala, doon sa dwelling place, yung dwelling presence ni Lord, hindi po pwede doon na ang kasalanan ay mananatili. Yung omnipresence, okay, nararamdaman mo yon. Yung manifest presence, pwedeng maranasan po ng lahat ng mga Kristiyano, ng mga sumasampalataya, yung himala ng Panginoon, pwede.
Pero yung dwelling presence ni Lord, hindi pwede palang manatili yung kasalanan. Kaya pala, pinaalis sila. Hindi pwedeng mananatili sa presence ni Lord, yung tatlong level, yung, halimbawa, ikaw makikipag-compromise. Hindi po pwede. Hindi rin po pwede kay Lord, ito po hindi ko po ito sinasabi para saktan po kayo. Hindi po pwede yung katwiran natin na uso na yan. Pwede na yung relasyon sa lalaki at sa lalaki at babae sa babae. Hindi pala po pwede yon sa dwelling presence ni Lord. Andiyan pa po ba tayo? Hindi po pwede po, mga kapal, hindi po negotiable yon. Kasi yung presence ni Lord, hindi mo pwedeng basta-basta lagyan ng kasalanan. Ito po yung nangyari kay Adan at Eva. Ano po nangyari sa kanila? Naku, pinalayas sila. Kasi kung mananatili pa po sila doon, ano po mangyayari? Mamamatay. Ano po? Hindi na po matutupad ang magandang plano ng Diyos sa tao. Pwedeng matupad, pwedeng mangyari, kasi lahat naman ay alam niya kung ano mangyayari sa buhay ng tao. It means po mga kapatid, sa dwelling presence ni Lord, hindi ka po pwedeng magkaroon ng sikretong kasalanan. Mabibisto ka ni Lord. Andiyan pa ho ba tayo? Hindi po pwede yung sikretong relasyon. May asawa ka, makikipag-meet up ka doon sa pag bumaba yung presence ni Lord. Alam niyo po, last Sunday, andun po ako sa likod at ramdam ko yung presence ng Panginoon. So meron pong 500 to 600 na umaattend every Sunday. And I said to God, Lord, this is not my work. This is not my work. Naalala ko po nung 2018, yung Gobian. Nung kami po ay nasa MOA, ito po yung pinapatotoo ko lagi sa mga workers kung bakit po nandito po ang COG Fisher Mall. Because meron pong conference doon at ang sabi ho ni Ate Gigi, yung National Overseer Director po ng COG, sabi niya, let us welcome the presence of Jesus in this place. He is entering. Yung dwelling presence ni Lord, bumaba. At alin niyo ho ba, ramdam ko yon. Kapag bumaba pala ang presence ni Lord sa isang church, sa isang gathering, hindi mo pwede i-compromise. Kung ikaw at ako ay dating magnanakaw, hindi pwedeng habang panahon magnanakaw. Because the dwelling presence of God. Kapag bumaba ang presence ni Lord, kailangan po pala ay nagiging may kabanalan. Naalala niyo po si Moses, nung siya po ay pinalapit ni Yahweh sa naglalagablab na apoy, at sabi po niya kay Moses, tanggalin mo ang iyong sandala sapagkat banal ang dakong ito. That is the dwelling presence of God. Alam niyo po, nung naranasan po namin yung dwelling presence ni Lord, ang tangi kong naging tugon ay sumamba ng proskuneo. Ano yung proskuneo? Yung noo ay nasa sahig. And I cry out to the Lord. Sobrang iyak ko sa Panginoon. At sabi ko, Lord, lingunin mo kami. Lingunin mo kami, Panginoon. Kaya po, pinaalala ni Lord sa akin last Sunday, yung mga tao na pumupunta dito, hindi dahil sa iyo. Hindi dahil kay pastor, hindi dahil maraming magagaling dito, hindi dahil kay council, kay leader, hindi po. Because bumaba yung presence ni Lord. At kapag bumaba ang presence ni Lord, hindi po pwede na ang kasalanan, halimbawa dito po sa mga worker, ay manatili sa bawat buhay namin. Bakit? Pwede kaming tanggalin ng Panginoon. Ang iniingatan po dito po sa COG Fisher Mall, kasi po nung bumaba ang presence ni Lord, ay dwelling presence ng Panginoon. Magkasala na ako sa tao, sa kaibigan ko, wag lang ako magkasala sa Diyos. Kasi kailangan po yan ingatan.
Sa pamilya po natin, bumaba ang dwelling presence ni Lord, hindi mo pwede i-compromise. Andiyan pa ho ba tayo? Hindi po pwede na, ikaw mapera ka halika dito. Song leader ka. Hindi po pwede. Dumaan ka sa process. Daan tayo sa maayos na process. Alam niyo, by the way, itong anak ko, DA ko to. Pasaway. Hindi dahil porkit anak ko siya, okay na yan, anak. Kahit naggawa ka ng kasalanan, okay lang yan. Wala naman nakakaalam eh. Pero hindi po pwede. Yung dwelling presence ni Lord, andito sa church. Kaya nandito ka, kapatid. Hinahatak ka ng presence ng Panginoon. Hinahatak ka ng glory ni Lord. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Kaya kailangan natin itong ingatan eh. I always said to the workers, ingatan natin yung presence ni Lord. Hindi po pwede na may sikretong relasyon na hindi po nabubunyag. Hindi po pwede na babae sa babae, nagtatago kayong relasyon, lalaki sa lalaki. Hindi po pwede. Mabubunyag yan because of the presence of God. Hindi po pwede ang corruption sa church. Hindi po pwede na, sige, palakasan. Hindi po pwede pera-pera sa church. O sige, mapera ka, mayaman ka, halika dito. Hindi po pwede. Tatanggalin ako ng Panginoon. Because of the dwelling presence of God na bumaba po sa COG Fisher Mall, bakit ho tayo nandito? Kasi hindi ko po yung gawa, yung 500, 600 na umaaten. Si Lord ang pinunta nun eh. Pakitapik yung katabi mo, sino ba pinunta mo sa lugar na to? Diba si Lord? At kung nararanasan mo ang presensya ng Panginoon, pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Sige po, palakpakan natin si Jesus. So kung ikaw man ay nasaktan, ipaayos mo sa Panginoon. Mag-move on ka. Kung tayo man po ay nakasakit ng damdamin ng ating kapwa, hingi tayo ng tawad. Kung tayo may nasaktan, hayaan natin na tayo po ay i-mold ni Lord kasi may magandang bagay na gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Sino po naniniwala doon? So, kung ang level ng presence ni Lord ay nararanasan mo ngayon, kailangan po pala ayusin. Kasi hindi po mananatiling lagi ang kasalanan sa presence ng Panginoon dahil pwede niya tayong alisin. Ano po nangyari kay Eva at Adan? Kay Adan at Eva, pinaalis sila. Bakit? Hindi pwedeng mananatili ang kasalanan sa presence ni Lord. Ano po ang pwede nating maging tugon? Paano po tayo magiging sensitive sa presence ng Panginoon? Number 1, meron 3 R. Number 1, repent. Kung nag-repent lang, kung naging sensitibo lang si Adan, nung hinanap siya ni Yahweh, asan ka, Danan? Ito ako, Lord. Sorry po. Walang sorry. Marunong ko ba mag-sorry? Pakitanong yung katabi. Marunong ko mag-sorry? Di ba kapag nagsusorry ang tao talagang bumababa eh. Nawawala yung galit. Naintindihan ka, naaawa. Nailalapat yung forgiveness. Wala eh. Kahit anong reaksyon ni Adan, wala eh. Pangalawa, we need to rely on the Lord. Kailangan mong itiwala sa Panginoon ang buhay mo. And then pangatlo, bilisan ko na lang po, kailangan mong bumalik, return to Him. Kung ang presensya ng Diyos ay naranasan mo sa buhay mo, kailangan mong bumalik. Hindi ka tatanungin ni Lord, gaano ba kalaki kasalanan mo? Ano bang nagawa mo? Kung ganun lang ang ginawa ni Adan at ni Eva, napakaganda ng plano ng Diyos. Napakaganda ng buhay mo ngayon. Yung mga halaman, tutubo na yan. Hindi ka na magtatanim. Pero nangyari na po yan lahat. Inani na natin lahat ng consequence. Kailangan pa rin natin bumalik sa Panginoon. Kapatid, ilang taong ka na bang natutulog sa iyong buhay Kristiyano? Ilang taong ka na ba na sinasabi, Lord, parang ang layo ko na. It is time
ito na yung panahon para ibalik mo muli ang iyong sarili. Kasi ang gusto ng Panginoon, ang relasyon mo sa Kanya, ang relasyon natin sa Kanya, ay lalong lumalim. Dahil gustong-gusto ng Panginoon, sa presensya niya, andun ka lagi. Amen. Sige po, palakpakan natin si Jesus. Ayaw niya na tayo po ay Kanyang tinataboy. Because yung design ng Panginoon sa atin, tinawag niya tayo para lumalim ang ating relasyon sa Panginoon. At nais ko po kayong patayuin sa araw po na ito. Pwede po tayo pong tumayo sa presensya ng Lord. Kapatid, gusto kong sabihin sa iyo, hindi ka nandito sa church para may mag-condemn sa iyo. Para merong mag-judge sa iyo. Hindi po. You are here in this church kasi gusto ni Lord. Lagi kang nasa presensya niya. Gusto ni Lord na laging kang may connection sa Kanya. Amen? Sige po, as we sing our worship to the Lord, we want to bless your name, Lord. Distribute it, the symbols of the body and the symbols of the blood of Jesus. I will rise and dwell in your presence. Bow before you, lips will praise you, sing of your glory. From the shadows, I will rise and dwell in your presence. Bow before you, lips will praise you, sing of your glory. From the shadows, I will rise and dwell in your presence. Bow before you, lips will praise you, sing of your glory. From the shadows, I will rise and dwell in your presence. Bow before you, lips will praise you, sing of your glory. Lord, I'm desperate for you, and I am pressing into your glory. All I want is you. Lord, I'm desperate for you, and I am pressing into your glory. All I want is you. Tayo po yung manatili sa diwa ng pagsamba. Tayo lumapit sa Panginoon. Lord, you see our heart today. Ikaw lang ang nakakaiska ng aming puso. At anumang kasalanan sa puso't isipan, humihingi kami ng tawad sa iyo. Kapatid, hingi na tayo ng tawad sa Panginoon. Lord, alam mo yung aming mga ginawa. Linisin niyo po kami. Hugasan ng iyong kapangyarihan. At kami ay nananalig na gaano man kalaki ang aming kasalanan, pinapatawad mo at binibigyan mo ng pagkakataon makabawi at makapaglingkod sa iyo. Salamat po sa mga simbolo na aming pagsasaluhan. Pagpalain niyo po ito at magbigay po ng kagalingan sa aming lupang katawan. Sa pangalan ni Jesus, everybody say, Amen. Itaas po natin ang simbolo ng katawan ng Panginoon. Ang Panginoong Jesus, nung gabi siya ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso, at ito ang kanyang sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin itong bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng katawan ni Kristo.
Taas po natin ang simbolo ng dugo ni Kristo. Gayun din naman, matapos magapunan, hinawakan niyang saro, at ito ang kanyang sinabi. Ito ang saro ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyong bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Kapatid, kung ikaw ay nagnanais na patuloy na maranasan ng Panginoon, mag-dwell siya sa buhay natin, sa pamilya natin, itaas mo lang ang iyong kanang kamay at tayo mananalangin. Panginoon, salamat sa desire ng puso. In-order niyo po ito, Panginoon. Alam po namin na hindi kami karapat-dapat, pero gusto namin, Lord, makaabot sa iyong presensya. Yung dwelling presence mo, maranasan po namin. At sa pangalan ni Jesus, naniniwala kami na ito yung mangyayari sapagkat dinidesire namin. Hayaan mo, mas lalo pa kaming magkaroon ng kauhawan sa iyo, Panginoong Jesus. Sa presensya mo, sa katuwiran mo, sa kabanalan mo, Panginoon. At maranasan namin lagi ang pag-ibig mo sa bawat araw ng aming buhay. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at tinadakila ka namin. Ano man ang aming hiling according to your will mangyayari. Sa pangalan ni Jesus, everybody say, Amen. Itaas po natin ang ating po mga dalang tithes and offering. Ito po ay bibigay natin para kay Lord. Lord, ito po yung aming handog. Ang sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5, handugan mo si Yahweh sa pinakamainam ng iyong kayamanan. So ito po inihahandog natin para sa Panginoon. Ipag-pray natin. Panginoon, salamat sa pagkakataon makapagbigay sa iyo. At ito po binibigay namin dahil mahal ka namin, Lord. Pagpalain mo ang gawa ng aming kamay, ang aming mga hanap buhay, at hindi kami magdarahop, kundi lalong sasagana sapagkat ikaw ang aming Diyos. Salamat po. Ito pong aking panalangin sa aming pag-uwi. Samahan mo kami at patuloy na pagtagpumpayin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo, everybody say, Amen. God bless you po. Ang Pasko'y kumapit sa pag-ibig, pangako niyang hindi mag-iiba. Masdan mo ang liwanag na dala ng tala, pag-asang sa Kanya'y nagmumula. Nandito na ang Pasko, nandito na ang Pasko, nagbago man ang panahon, di maitatago, pagmamahal hanggang ngayon sa ating puso. Ikalat mo ang kabutihan